Ito na mga kaps yung pina-fabricate natin na pang-ipit para sa jointer planer o yung gib na tinatawag, GIB. Ito yung nagsisilbing pang-ipit sa blades ng ating jointer planer. Para yung blade mga kaps ay hindi ko mawala at manakit ng kapwa. Bali ito mga kaps ay in-order sa atin ni Kaps Francis Lee. Siya ay from Lapu-Lapu City mga kaps. Tamang-tama kasi nagpagawa din tayo ng table saw shafting at ito nga yung napaka-solid na flat washers natin na pang-ipit ng talim. At ito naman yung locking nut niya. Napaka-solid niyan mga kaps. Talaga namang pang heavy duty mga kaps. Wala ka nang hahanapin at ito nga binubutasan na yung pulya na ikakabit dun sa ating table saw shafting. Bali ang diameter mga kaps ng ating table saw shafting ay 1.5 o 1.5 inches. Ayan, at yung dulo naman nato mga kaps, binabawasan dito yung para dun sa drill chuck na ikakabit natin mga kaps. Yan kasing pinapagawa nating table saw shafting mga kaps ay 2-in-1. Pang tistisan at pang butasan. Sa kabilang edge niya yung talim na ikinakabit natin para sa table saw. At ito nga, yung sa kabilang dulo naman ay para sa drill chuck. Para hindi ka na bumili ng press drill. Dito lang sa ating table saw shafting ay magkakabutasan na. Heavy duty yung ating drill chuck na ikinakabit yan mga kaps. Ayan, disalpak siya. Medyo naka-angle kasi yung dulo na yan para pag sinalpak natin wala nang kawala yung drill chuck na ikinakabit natin dyan. Para solid na solid at talagang naka-align yung ating drill chuck na ikinakabit dun sa dulo ng shafting mga kaps. Shout out nga pala kay Kaps Jesse Ramos from Baguio City. Ito yung in-order niya mga kaps na table saw shafting. Sa mga interesado nga pala mga kaps na magpagawa nitong table saw shafting, kumpleto na mga kaps, isasalpak na lang itong assembly na to. Pero hindi pa kasama yung talim kasi may mga nagtatanong mga kaps na baka daw kasama na yung talim dun sa set ng assembly. Hiwalay po kasi yung price ng talim at depende yan sa sukat o lapad ng talim na kailangan nyo. Bali dyan sa assembly na yan mga kaps, kasama na yung pillow blocks, yung pulya, yung pang-ipit, at yung drill chuck mga kaps na pangbutas natin. Ayan mga kaps, konting kinis pa para maisalpak natin na maayos yung drill chuck dito sa dulo na to. Kailangan kasi talagang smooth at pakat na pakat yung drill chuck mga kaps. Sa part na ito mga kaps ay kinakabit na nga itong pulya. Yan. Pero dahil sa medyo mahigpit pa, konting ribor pa ang gagawin dito mga kaps para smooth na pumasok dito sa kanyang shafting. Ayun, at bumabawas na sa inner mga kaps, halos gabuhok lang yon para pumasok lang dun sa kanyang shafting mga kaps. Ito at testingin na nga itong niribor ng bahagya na pulya mga kaps. Bali dalawa nga pala yung kinakabit natin dyan mga kaps na square head bolt para hindi mapalag yung pulya at talagang fix na fix siya dun sa table saw shafting mga kaps. Yung laki ng pulya mga kaps ay D3 dito sa shafting o sa ehe, tapos dun naman sa motor ay D5 o 5 inches mga kaps.
Doon sa combination naman mga caps ng pulya ay para lang naman yung sprocket ng bisikleta. Habang lumalaki yung pulya dun sa motor ay bumibilis yung ikot. Habang nililiitan mo naman bumabagal pero mas malakas. Ang recommended ko mga caps na size ng pulya dito sa shafting o sa ehe ay D3 lang kasi pag nilakihan pa natin yan ay sasabit na siya dun sa table o dun sa top ng gagawin nating tistisan mga caps. Pagdating naman sa size ng pulley dun sa motor mga caps ay recommended ko ang D5 o di naman kaya ay 4.5 or D4. Pero kung lalakihan nyo pa medyo bibilis yun mga caps pero hindi siya ganong kalakas. Pero kung liliitan nyo naman, mas babagal siya pero malakas mga caps. Hindi siya kayang pahintuin basta-basta mga caps. Solid yan.